Malupit na pinutol ng lalaki ang blonde na buhok ng prinsesa. Agad na naging brown ang blonde na buhok. Si Rapunzel ay naging isang maikling buhok na prinsesa at ang mangkukulam ay mabilis na naging isang matandang mangkukulam. Ang maputing buhok na matandang mangkukulam ay hindi sinasadyang nakakita ng isang gintong bulaklak at kinantahan na lamang ito. Maaaring gawing mas bata agad ang isang matandang muka, ito ay tiyak na isang kayamanan. Itinago ito ng mangkukulam at namuhay ng tahimik sa daan-daang taon kasama ang mahiwagang bulaklak na ito. Hanggang isang araw, nagpadala ang isang hari ng malaking bilang ng mga kawal upang maghanap ng gamot para mapagaling ang kakaibang karamdaman ng kanyang asawa. Natunaw nila ang isang mahiwagang bulaklak sa isang mangkok ng tubig sa bukal ng bundok. Matapos inumin ito ng reyna, hindi lamang siya gumaling mula sa kanyang malubhang karamdaman, ngunit ipinanganak din ang isang magandang blonde na anak na babae. Pinangalanan nila siyang Xiaomei. Ngunit natural na tumangging sumuko ang wizard na nawalan ng kapangyarihan. Pumapasok siya sa palasyo sa gabi at kinikidnap siya. Sa pagkanta sa prinsesa, hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, ang buhok ng prinsesa ay magniningning ng gintong liwanag. Tanging ang matandang bruha lang ang nakakaalam ng sikreto ng kanyang buhok. Hanggat nakuha niya ito, maaari siyang manatiling bata magpakailanman, ngunit kapag pinutol ang kanyang blonde na buhok ay agad na nagiging kayumanggi at nawawala ang kapangyarihan nito. Para mabuhay magpakailanman, ginawa ng bruha ang lahat para agawin ang prinsesa. Itinago niya siya sa isang mataas na tore na malalim sa kagubatan at pinalaki siya bilang ina ng dalaga. Nakita niyang bumalik na ang magic. Plano ng wizard na ikulong ang prinsesa sa isang tore sa natitirang bahagi ng kanyang buhay upang makakuha siya ng tuloy-tuloy na daloy ng magic power upang mapanatili ang kanyang kabataang hitsura. Ngunit ang mga pader ng tore ay hindi airtight. Mula noon, natuklasan ni Rapunzel na bawat taon sa kanyang kaarawan, ang kalangitan ay mapupuno ng libu-libong magagandang sky lantern. Ngunit ang hindi niya alam ay isa pala itong parol ng pag-asa na inilagay ng hari at reyna, umaasang balang araw, makauwi ang nawawala nilang anak. Nagbago ang mga panahon at lumipas ang mga taon at humaba din ang buhok ng prinsesa. Kapag nakalatag, maaari nitong takpan ang buong silid. Pero wala pa ring alam si Rapunzel sa buhay niya. Ang tanging kasama niya ay ang Hanyango na ito. Sa tuwing uuwi ang mangkukulam, tatawagin niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng tore at ibinababa ni Rapunzel ang kanyang mahabang buhok upang ibalik ang kanyang ina sa tuktok ng tore. Bukas ay kaarawan ni Rapunzel, gusto niyang pumunta sa kastilyo upang makita ng personal ang mga sky lantern, ngunit tinanggihan ng kanyang ina. Sabi nila ang outside world ay puno ng panganib at puno ng halimaw, lalo na ang mga halimaw na tinatawag na lalaki. Puno sila ng ngipin at ang galing sa pagsisinungaling. Ang pananatili lamang kasama si nanay ang pinakaligtas na bagay. Gayunpaman, ang kanyang ina ay maghahanap ng regalo para sa kaarawan ni Rapunzel. Pagkalabas niya ng tore, may dumating na lalaki sa kanyang tore, ang pangalan niya ay Jack. Isa siyang magnanakaw na nagnakaw ng korona sa palasyo kasama ang kanyang kambal na kapatid. Hinabol ng mga sundalo sa lahat ng paraan, hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang lihim na kayamanan at natuklasan ang mataas na tore na ito. Ito ay dapat na isang magandang taguan. Inakyat ito ni Jack nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay umakyat siya at pumasok sa tore. Nang maramdaman niyang ligtas na siya, nagpanik siya at hinampes ng kawali si Rapunzel. Nang makita niya ang magnanakaw na nakahandusay sa lupa, naging curious si Rapunzel at gumamit ng kawali para ibuka ang bibig nito. Kakaiba itong taong walang ngipin at medyo gwapo. Nagsimulang magduda si Rapunzel sa sinabi ng kanyang ina. Akmang hahakbang na siya para tingnan, biglang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata. Sa takot na malaman ng kanyang ina, nagmamadaling itinago ni Rapunzel si Jack sa aparador. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay ipinasok niya ito sa loob. Kapag si Rapunzel ay tumitingin sa salamin at hinahangaan ang kanyang mga kakayahan gamit ang isang kasirola, bigla siyang may nakitang maken tab sa backpack ni Jack. Inilagay niya ito sa kanyang kamay at medyo malaki ang pakiramdam nito. Nang ilagay niya ito sa kanyang ulo, nakita niya na ito ay partikular na ginawa para sa mga ulo, hindi naisip ni Rapunzel iyon. Ang koro ng ninakaw niya ng buong pagsisikap ay nasa ulo ng orihinal na may-ari nito. Biglang narinig ang kanyang ina mula sa labas. Mabilis na itinago ni Rapunzel ang kanyang korona, ibinalik ang kanyang magandang mahabang buhok at dinala ang kanyang ina sa tore. Mula sa likuran, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ito ang unang pagkakataon niyang tumalon mula sa ganoong kataas na lugar. Matapos palakasin ang loob, isang hibla ng blonde na buhok ang bumagsak mula sa langit. Si Rapunzel ay dumausdos pababa sa ilalim ng tore sa isang hininga. Mula sa sandaling dumampi ang kanyang mga paa sa damuhan, si Rapunzel ay nahulog na baliw sa mundong ito.
Lunti ang damo, malamig na ilog, lahat ay napakaganda. Maging ang hangin ay iba sa tore. Naramdaman ni Rapunzel ang saya ng kalayaan sa unang pagkakataon. Ngunit kasabay nito, nagsimula na naman siyang mag-alala na baka hindi ito pagtataksil sa kanyang ina. May isang matipunong lalaki na dilat ang mata. Nang makitang may mali, agad na kinuha ni Jack si Rapunzel at naghanda na umalis. Gayunpaman, biglang nagsara ang pinto at isang grupo ng mga tao ang sumasayaw ng welcome dance. Kapag nakikipaglaro si Rapunzel kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, lahat sila ay nanggaling sa palasyo. Natagpuan ng puting kabayo ang lugar na ito. Nang makita ang wanted poster ni Jack, nakaramdam ng matinding galit si Kuda. Hindi lang niya sinipa ang portrait, pinunit din niya parang mga shredder ang ngipin niya. Bigla siyang may narinig na gumagalaw sa likuran niya. Agad na tumalon ang puting kabayo at nagtago sa likod ng isang bato para magkaila. Nang makita ang mga yabag na papalapit, biglang tumalon ang puting kabayo at napag-alamang hindi ito ang taong hinahanap. Inalis ng lalaking nakasakay sa puting kabayo si Rapunzel. Nang matapos si Rapunzel sa mga kriminal dito, biglang pumasok ang isang grupo ng mga maharlikang sundalo. Binuksan ng kalbo ang pinto ng secret room at hinayaan silang magtago sa secret passage. Akala nila ay makakatakas sila sa pagtugis ng mga sundalo, ngunit hindi nila inaasahan na ang ilong ng puting kabayong ito ay hindi ordinaryong ilong. Dali-dali nilang nahanap ang pinto sa secret room, no choice ang dalawa kundi tumakas muli. Hinahabol ng mga sundalo sa likod nila. Sa hindi inaasahan, ang labasan ay talagang isang dam. Hinaplos ni Rapunzel ang kanyang buhok, nakaharang sa swing at madaling umabot sa tapat. Ngunit napakalungkot na naramdaman ni Jack. Binigyang diin niya ang lakas sa pakikipaglaban ng maharlikang puting kabayo, ngunit binugbog niya ito hanggang sa hindi niya magawang palayasin siya. Sa sandaling iyon, mabilis na hinagis ni Rapunzel ang kanyang mahabang buhok at tumakbo si Jack palayo sa mga paa ng puting kabayo. Mag-ingat, ang puting kabayo ay hindi kumbinsido at ininom pa ang tubig ng galit. Natamba ang mga haligi ng bar at sinugod nila ito. Naparalisa ang bar sa tubig. Biglang napuno ng mabilis na tubig ng ilog ang buong bundok. Nang makitang malapit ng magkaroon ng baha, dali-daling nagtago ang dalawang tao sa isang kuweba. Gayunpaman, ang pasukan sa kuweba ay naharang ng mga bumabagsak na bato. Hindi nagtagal, ang tubig ng ilog ay patuloy na umaagos sa kuweba. Napakadilim sa loob at walang paraan upang makalabas. Sa kritikal na sandali, biglang nag-concentrate si Rapunzel at nagsimulang kumanta sa loob. Naalala niya ang pagkakaroon ng magic hair na nagniningning kapag kumakanta ako, "Let her power shine." Sa hindi inaasahan, isang himala talaga ang nangyari. Ang mahabang buhok ni Rapunzel ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Agad na naging maliwanag ang kuweba. Itinulak ng dalawa ang bato sa pasukan ng kuweba at tuluyang nakatakas ng walang panganib. Nagulat si Jack at hindi nakapagsalita. Gayunpaman, mas nabigla siya. Nais ni Jack na maunawaan niya ang kanyang mabuting hangarin. Pagkasabi nito ay nawala ang bruha, naghinala si Rapunzel, pero ang hindi niya alam ay palihim na sinusundan sila ng bruha. Hindi lang iyon, nakahanap din siya ng 2 taong nakasama ni Jack. Nakipagtulungan ang mga gwapong magnanakaw kay Mother Rapunzel kapalit ng korona. Siya ang nagtakda ng perpektong bitag. Kinabukasan, dinala ni Jack si Rapunzel sa kastilyo para makita ang mga sky lantern. Ngunit pagpasok pa lang niya sa gate ng lungsod, ang mahaba niyang buhok ay nagdulot ng traffic jam. Sa oras na ito, nakita niya ang 4 na maliliit na batang babae na nagtitirintas ng kanilang buhok. Mahusay, ang mahabang buhok ni Rapunzel ay hindi na nakataas, at sa wakas ay makakasayaw na siya sa nilalaman ng kanyang puso. Sa sandaling ito, sobrang saya ang naramdaman ni Rapunzel habang tinitingnan ang larawan ng pamilya ng hari na binubuo ng 3 taong nagtitinginan. Sa gabi, ang taunang Sky Lantern Festival ay ginanap ayon sa naka-schedule. Pinalamutian ng libu-libong Sky Lantern ang kalangitan sa itaas ng kastilyo na parang mga bituin, at sa wakas ay natupad ang pangarap ni Rapunzel. Matapos ang mga taon ng hindi natutupad na pagnanasa, mabilis na uminit ang relasyon ng dalawa. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw sa dalampasigan ang dalawa sa mga kriminal na kasabwat ni Jack. Dumating sila upang hingin ang korona. Inihagis niya ang korona sa kanyang mga kaibigan at sinabing gusto niyang mamuhay ng normal, ngunit ang hindi nila alam ay kinulam pala ng mangkukulam ang 2 taong ito at inisip na mas mahalaga ang prinsesa kaysa sa korona. Kami ang gusto, hindi siya. Sa kabilang banda, si Rapunzel ay nananabik na naghihintay sa pagbabalik ni Jack, ngunit sa kanyang pagbabalik, 2 gwapong lalaki ang dumating. Itinuro ng dalawa ang bangkang papel at sinabi sa kanya na tumakas si Jack dala ang korona. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita mo sa iyong sarili. Maaari mo na kaming sundan ngayon. Sa sobrang takot ni Rapunzel ay nagmadali siyang tumakbo palayo.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa daan ang kanyang buhok sa isang sanga. Sa kritikal na sandali, narinig mula sa likuran ang sigaw ng kanyang ina. Dalawang malalakas na lalaki pala ang natalo ng wizard. Natakot si Rapunzel at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Naisip ni Rapunzel na walang muwang na iniligtas siya ng kanyang ina. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay planado ng wizard. Sa oras na ito, si Jack ay pinatalsik ng kanyang mga kaibigan at itinali siya sa barko. Ang bruha ay unang lumikha ng ilusyon na si Jack ay nagtaksil kay Rapunzel at pagkatapos ay nang si Rapunzel ay nasa panganib, siya ay humakbang upang iligtas ito. Sa ganitong paraan, si Rapunzel ay sinundan ng bruha pabalik sa tore habang si Jack ay nahuli ng bruha. Inilabas ni Rapunzel ang panyo ni Jack. Sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadiskubre niya na ang mga bulaklak na ipininta sa kisame ay eksaktong tugma sa pattern sa panyo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga sunflower ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag at ang mga alaala ay biglang lumitaw sa isip ni Rapunzel. Bigla niyang naunawaan na siya ang nawawalang prinsesa. Galit na tumakbo si Rapunzel para tanungin ang bruha. Nang makitang hindi na may tatago ang kanyang sikreto, ibinunyag ng bruha ang kanyang tunay na anyo at iginapos si Rapunzel ng mga tanikala. Nang makita na si Jack ay ipapadala na sa lugar ng pagbitay, ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga kriminal na kaibigan mula sa tavern. Tinalo nila ang mga sundalo at tinakot si Jack. Salamat sa panonood, panoorin ang mga susunod na video.